sa poon natin. Kunin gitara, ito'y tutugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin, upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon, papurihan natin siya. Idalangin natin ang bawat isa. Idalangin natin ang kapayapaan sa Middle East. Idalangin natin ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bayan para sa kanilang pamilya at para na rin sa ating bayan. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimula sa ating mga sala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit, nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos,
katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahan nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa langit, sa lupa. Bakit hindi nyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi nyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagtasakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka sa hukom na sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat di mo nababayaran ng kahuli-hulihang sentimo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kamakailan ay marami sa atin ang nagulat sa biglaang pagpanaw ni Bishop Macaraig ng Tarlac. Mas nagulat yung mga few moments bago mamatay, si Bishop ay kanyang nakasama. Sabi nga nung isa, "Father, kasama ko pa. Nagmisa pa kami. Kumain pa kami. Tapos kabali-balita ako, patay na." Nagpigil lang ako. Sasabihin ko sana, magtaka ka kung ngayon bigla mong makasama. Bigla kayong kumain, kasama siya. Bigla kayong magmisa, kasama siya. I mean, di ba? Tamang nakapagtataka, pero di ba't ang buhay ay ganun talaga? Tayo ay mamamatay at mamamatay. Kaya nga, kung mapapansin po ninyong ating mga pagbasa nung mga nakaraang araw pa, ngayon, pinaghahanda tayo ng Panginoon. As in, now na, ngayon na. Sapagkat, sabi nga, hindi naman yung alipin ang magtatakda kung kailan darating ang Panginoon. In the same way, hindi tayo ang magtatakda kung kailan tayo haharap sa Kanya. Tanging siya. Kaya naman, dahil sa ito'y po pwedeng mangyari anytime, we should be prepared anytime. Kailangan na nating gawin ang dapat na nating gawin at hindi na natin ito dapat ipagpalipang gawin. At sinasabi nga po sa atin, ng ating Ebanghelyo, ang isa sa mga konkretong paghanda para dito. And interestingly, it has something to do with restoring relationship or ending conflict. Ito po ay po pwede nating ma-deduce sa sinasabi sa Ebanghelyong mga salitang, kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal sa iyo habang may panahon pa. If I'm not mistaken, alam po ninyo, may mga kaso na bago ipanik sa korte, idinadaan muna sa mediation. Halimbawa sa barangay, and I just can't recall that branch in the government wherein pwedeng pagharapin yung mga
concern sa kaso, yung inirereklamo at yung nagrereklamo, para kumbaga, masolusyonan agad yung problema at hindi na palalain pa. Sabi nga natin, di ba, yung expression nating, baka naman pwede pang pag-usapan. Alam po ninyo, gusto ko yung expression na yun. Kasi tayo, sa tindi kung minsan ng emosyon natin, ng galit natin, ng inis natin, ng sakit na naranasan natin, pinagpapalagay na agad nating wala nang magagawa. Hindi na mapag-uusapan. Wala nang dahilan para mag-usap. Gayong meron pa rin naman pala kung susubukan lang. Kaya gusto ko yung word na baka. Baka naman pwede pang pag-usapan. Dapat nating explore pa rin talaga. Sinisigurado kong maraming relasyon ang nasira, maraming problema ang lumala dahil hindi in-explore yung word na baka. Baka naman pwedeng pag-usapan pa. At yun ang pina-explore sa atin ngayon, sa palagay ko ng ating Panginoon. Yung word na baka naman pwedeng pag-usapan pa para ma-restore yung dating pagsasama o kung hindi man ay wag nang mas lumala pa yung problema. Kumbaga, bago nating sabing wala nang talaga, siguraduhin muna nating gumawa muna tayo ng paraan para makipag-usap, para makipag-ayos, para makipagkasundo. Actually, may kaparehas itong pahayag sa Matthew 5:24 kung saan sabi mismo ng ating Panginoon, kung nag-aalay daw tayo at maisip natin may hinanakit sa atin ng kapwa natin, iwan mo na po daw natin ang alay natin, pumunta tayo dun sa kapwa nating may hinanakit sa atin, makipag-ayos muna daw po tayo, saka tayo bumalik at ialay ang ating iaalay. So parang sinasabi ng ating Panginoon na bago tayo humarap sa Kanya, siyempre sa misa, at maging sa pagharap natin sa Kanya sa takdang panahon, siguraduhin natin na gumawa na tayo agad ng paraan para makipag-ayos o ayusin ang problema sa ating nakaalitan. And notice, hindi niya po sinabing, kung maalala natin yung galit natin, hinanakit natin sa kapwa natin, ang sabi niya, kapag naalala natin yung hinanakit o galit sa atin ng kapwa natin. Kasi di po ba madalas sa alitan, ang mas pinahalagahan natin, ang mas tinitingnan natin, yung galit lang natin, hindi yung galit o inis ng kapwa natin sa atin. Kaya dito sinasabi talaga ng Panginoon, lahat i-take natin into consideration. Hindi lang yung damdamin natin, kundi pati na yung damdamin ng kapwa natin. Lahat dapat nating gawin in order to achieve reconciliation. May kinausap po akong architect on behalf ng kanyang kliyente na nagkausap sila sa isang project. Kaya lang, for some reasons, itong kliyente, after 2 weeks na magsimula yung project, nag-back out, nag-iba ng plano. Ang problema, sabi ni Arky, nakapagsimula na siya, may mga nagastos na siya, may mga naabala na siya. Naabala na rin yung ibang mga projects niya. Ang sabi niya, hindi naman daw nakipag-usap sa kanya si kliyente. On the part ng kliyente, sabi naman sa akin, 2 weeks pa lang naman na nasisimulan, so hindi pa ganun kalaki yung gastos. At sinabihan daw niya si RK na mag-usap sila. Pero from then on, naman din daw nakipag-usap. At nung alaman niya, sinisingil na siya ng napakalaking halaga. Well, hindi ko po talaga alam kung ano yung buong istorya. Pero, ang isang bagay na sigurado ko, hindi na lumala pa ang problema at hindi nahantong sa wag naman sanang demandahan pa. Kung sa una pa lang, kung sa maagang panahon pa lang, nag-usap na sila. At hindi na yon ipinagpaliban pa. Mayroon tayong kasabihan, time heals wounds. So dapat daw, okay lang yung matagal na panahon para ang sugat ay maghilom. Well, hindi ako masyadong believe dyan. Lalo pat kung hindi muna nag-usap and then naghintay pa ng matagal na panahon, magandang mag-usap muna. Tapos, sige, i-apply na yung time heals na yan. Pero kung hindi nag-usap muna, walang paliwanagan, palagay ko, time will not heal those wounds. Ang alam ko, God can heal wounds. Because Jesus is our healer. Kaya, kung paano natin pinakikingang mabuti at sinusunod, ang mga doktor o physician nagsasabi sa atin, ganito ang gawin natin, ganun ang gawin natin, ito inumin mo, mas lalong sundin natin ang sinasabi ngayon sa atin ng ating pinakadakilang manggagamot sapagkat siyang pinaka makapagpapagaling at pinaka nakakaalam kung ano ang dapat nating gawin
upang maghilom ang mga sugat ng mga masasakit na nakaraan natin. At ano ang sinasabi niya ngayon sa atin? Makipag-usap, makipag-ayos agad. Huwag nang i-delay pa. Again, bakit hindi nyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Gawin na agad kung ano yung matuwid. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Patawad, humingi ng tawad, mag-adjust, sumulat, makipagkita, tumawag, mag-text, mag-chat, kumuha ng mediator, magpakumbaba. Gawin na agad ang mga yan. May kasalanan ka man sa tingin mo o wala. Again, time does not automatically heal wounds. Lalong-lalo na sa konteksto ng mga dating magkakaibigan, dating mag-asawa, mga magkakapatid na nagkalabuan, nagkatampuhan, nagkadimandahan, nagkaroon ng bangayan. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi pa kayo nakapag-usap talaga, time will not be your friend. The passing of time will be your enemy. Sapagkat mentras hindi kayo nag-uusap ng maayos, mas mag-uusap kayo ng hindi ayos. Nandiyan mas magparinigan, mas magparatingan, mas magsiraan na hindi makatutulong sa inyo ng alitan. Dahil ang paratingan, laging may dagdag, may bawas yan. Hindi makatutulong ang ganyan. That is why in the course of time, ay mas nagiging malayo kayo sa isa't isa. Inasmuch as yung mga magagandang memories ninyo ay napapalitan unti-unti ng hinanakit ninyo. Therefore, this widens the gap between you. This deepens the hurt in you until gradually mamamotivate ka na to move on without this person. Yung masanay ka na at sanayin mo na talaga ang sarili mo na wala siya kesa namang nandyan siya pero nagkakasakitan naman kayong dalawa. Wag naman sana. Kaya wag na po na sana nating i-delay pa ang kaya naman nating gawin na. Gawin na natin agad ang magagawa natin in order to achieve reconciliation. Ngayon, hindi naman natin ma-achieve ang reconciliation. At least, ma-lessen natin yung tension para hindi na lumala pa yung problema. We may not restore relationships, but we can end or we can lessen the conflict. At ito po ay mangyayari kung meron nga pong gagawa ng aksyon para makipag-usap, mag-adjust, makipag-ayos sa lalong madaling panahon. Alam natin ang problema ngayon ng mga Hudyo laban sa mga Hamas. Minsan laban na rin sa mga Palestinians. Kahit mag-research ka po hindi mo matutunton yung pinaka-dahilan kung anong naging problema. May version ng mga Hudyo, may version ng mga Palestina. But again, katulad ng kwento ko kanina sa architect at sa kliyente niya, isang bagay ang sigurado, hindi hahantong sa ganito ang lahat kung maagang nag-usap. At yung pag-uusap na may pagpapakumbaba, may pag-a-adjust, may pagpapatawad, may paghingi ng tawad, may pagtupad sa pangako, may pagkalinga sa kapwa. Similarly, may mga problema sa pamilya na kung tutuusin, hindi dapat lumala kung may namagitan agad, kung may nakipag-usap, may nag-usap agad. Ngayon, kung ang problema ay malala na, sabihin, nandiyan nag-aaway-aaway na, katulad pa rin ngayon ng gera sa Gaza, meron pa rin magagawang paraan dyan Meron pa rin. Kaya kung ano yung dapat na gawin, dapat gawin na. Ganun din kung meron ng pag-aaway sa pamilya. Kung sa tingin mo yung naging out of control na, again, kung ano yung dapat pa nating gawin, gawin natin. Hindi man mapanumbalik ang relasyon, ay mapahupa kahit papaano ang tensyon. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa Panginoon. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambuhay. Alam kong Sapagkat mahal niya. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambuhay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang sambuhay. diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating ang mga mata. samo ko. Panginoon, kami tulungan mo na maayos ang aming mga alitan sa pamayanan, sa simbahan, lalo na sa aming tahanan. Sana'y magkusang humingi ng tawad ang dapat humingi ng tawad, magpatawad ang dapat na magpatawad. Pahalagahan hindi ang yabang, hindi ang masasamang mga nangyari o nakaraan, hindi ang kanya-kanyang punto, kundi ang muling pagmamahalan, muling pagtutulungan, muling pagmamalasakitan, mapanumbalik na muli sana ang dating samahan. Hallelujah! Hallelujah. Kung hindi man, huwag na sanang lumalapa. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Tayo ay kunin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa akin. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos pa rin ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa makagagawa ang Diyos ng milagro, pero gawin mo ang parte mo. Gumawa ka ng paraan. Ibigay mo kung anong inaasahan sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong habang lingkod. Panginoon, Panginoon, yamang ako'y niligtas, hinaling at tinubos. Ako ngayon'y mag-handog ng aing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalapit. 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 Sa iyo ko'y
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at itinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugtan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagkiliw at kandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Panginoong Diyos Diyos ng mga ng mga hukbo, hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ng ating mga minamahal na yumaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin
sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanehan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang nahapis, ang Diyos ang siyang aliw. Sigaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa
gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo ay tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa ay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Sieno. mahal na Bira ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong at sa patuloy niyong pag-share ng ating mga reflections. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. All is day, O Mother of our Lord. We sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts so manly, still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat.